Hallelujah. Amen. Are we blessed? Amen. Amen. Huwag po natin kakalimutan yun, ha? Huwag tayo magkaroon ng amnesia. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka magkaroon ng amnesia. Huwag ka magkaroon ng amnesia. Pinagpala ka. Pinagpala ka. Baka kasi makalimutan ko eh. You are born to be blessed. Hallelujah. Pagod na po ba? No, hindi. Pwede ba pong isa? Pwede ba? Amen. Hallelujah. Hindi napapagod. May nakita po akong dalawang kapatiran na sumunod pa. Nakaka-bless po talaga. So kahit tatlo, may susunod pa sana po. May susunod pa po sana. Hallelujah. Next year na daw. Amen. Si Raul. So, napakaganda po ng ating Jason. fellowship. Siguro po habang nakikinig po tayo ng message, last message, actually saglit lang po ito, siguro mga 10 seconds. Joke. Yung ating pong mga mahal na pastor, Pastor Noni, Pastor John, pwede pong maupo na po tayo dito sa harapan. And please prepare na po natin yung mga questions po natin. Huwag yung lagyan ng pangalan. Kahit initial lang, may joke. Walang pangalan, walang initial, walang number. Okay? Basta yung mga katanungan nyo po na patungkol sa tema po natin, give up. Maging sa mga ating katanungang personal pagdating sa ating mga kailangan upang tayo lumago bilang Kristiyano. Tanong po natin. Amen? Huwag po tayong mahiya. Okay? Hindi naman alam ng katabi natin at tanong natin yan. Okay? Huwag yun lang papasilin. Amen? Sino po dito mahilig mag-mountain hiking? Bakit ng bundok? Sino mahilig? Wala? Bakit ng bundok? Gumapang sa bundok? Tumalong. Gumulong sa bundok. Tumalon. Gagayahin si President Romo yun. Nagmina sa bundok pa. Basahin nga po natin yung title. Conquering the seven mountains. Conquering the seven mountains. Nakakatuwa yung kinanta natin just a while ago. Kinanta nila ni Brother Julius and tinugtugan ni Pastor John. Frustration ko rin yung ganun eh. Pero hanggang ano na lang, ako'y natutuwa na makita na lang yung iba na pumipindot. Okay. Salamat sa Panginoon. So, conquering the seven mountains. It's all about Jesus. Sabihin mo sa katabi mo ulit, it's all about Jesus. It's all about Jesus. It's not all about you. It's not all about you. Neither all about me. Neither all about me. Yan. Maganda na po yung maliwanag kasi. Okay? So, conquering the seven mountains. Maliwanag po mula kahapon hanggang kanina. Ngayon, narinig po natin kung ano yung mga sikreto dapat natin gawin upang hindi po tayo magsawa magnawa. Okay? Pwede po pong malaman kahit isang sagot lang from one of you? Ano po yung mga dapat nating gawin para hindi tayo magsawa? Paggawa ng mabuti? Are you there? O sobra lang po tayo nabusog. Sarap kasi nung niluluto. Sobrang sarap. Di ba po tayo yung matutong maghintay? Amen? Amen. Wait. Okay. We need to wait. Okay. Ngayon, alam na po natin yung mga dapat nating gawin. Tayo kailangan mag-wait para hindi mawala yung ating pag-asa. We need to suffer for us to have this perseverance. And we need that perseverance for us to have that character. And because of that character, meron po tayong pag-asa. Ano po ngayon ang dapat nating gawin bilang Kristiyano na? Paano po natin makakonquer yung seven mountains? Saglit lang po ito. Sabi po sa Matthew 6:10, ang turong dalangin ng Panginoong Jesus, sabi, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Okay. It means there is kingdom in heaven. And there should be kingdom here on earth. Okay. So dalawang kingdom. Kingdom on heaven and kingdom in heaven and kingdom here on earth. Dalangin, your kingdom. Ano bang ibig sabihin ng kingdom? Pag kingdom, makikita nyo kay paring Webster, ang sabi niyan, kingship. Okay. Yung kingship, ibig sabihin, gobyerno na ang hari ang siyang namamahala. Amen? So, ibig sabihin, your kingdom means king's dominion. Okay, sabihin natin, dominion. Dominion. King.
King. King's dominion. King's dominion. Yan. So, your government, Lord, by King, come. Your will be done on earth as it is in heaven. So, anong ibig sabihin ng your kingdom come? Ang sagot po, nasa sumunod lang na linya. Ang Biblia po, wag natin interpret on our own. Ang Biblia, kapag binasa po natin yung interpretation, it's either nandun po sa baba o nandun sa taas. Kung wala po sa taas, sa baba, sa gitna, punta po tayo sa pinakababa. Okay? Amen po? So, your kingdom come, ibig sabihin po nun, your will, His will be done on earth as it is in heaven. Amen po ba? Amen. Maliwanag po. Amen. So, ibig sabihin, Lord, Ikaw po yung aking tinanggap, Panginoong Jesus, na aking tagapagligtas sapagkat ako po'y makasalanan. Naging makasalanan, ngunit ngayon hindi na makasalanan. Baka po tayo nagkakamali, hindi na po tayo makasalanan. Sabi mo sa katabi mo, di ka na makasalanan. Hindi ka na makasalanan. Kaya nga tinawag tayong saints. Okay? Kung tayo magkaroon ng amnesia, walang makasalanan. Sino makasalanan po rito? Wala na. Palapakan po natin ang ating mga sarili, okay, sa biyaya ng Diyos. Wala pong makasalanan na saints. Okay? Ngunit tayo po ay nakakawa ng mga pagkakamali. Amen? Okay, malinaw ba? Amen. Ngayon, ano po yung 7 mountains? Mahilig, sinasabi ko po, mahilig po ang gumawa ng acronym para po kayo sa ating mga kapwa mananampalataya, madaling maalala yung mga ating matututunan. Pigment. Sabihin po natin, pigment. Pigment. Hindi po piglet ha, pigment. 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 Okay. Pigment, ang ibig sabihin mo yung pigment, yan po yung substance na nagbibigay kulay. Okay, kulay. Kapag ang mundo walang kulay, anong pakiramdam? For example, ako tinitin nyo, black and white lang. Ano kaya ang pakiramdam? Ang pangit, di ba? So for example, si Pastor John ngayon, na makulay siya, may brown, may blue, may cyan, black. What color is this? Tulog yung si Sister Creo. So ibig sabihin, ang gandang tingnan yung combination because of colors. And that's because of the pigment. Amen? Pigment. Pigment, ano po ba yung unang-unang mountain na kailangan nakakonquer natin as Christians? Gusto po ba natin malaman? Amen. Amen. Okay, yung mga nagsusulat po, magsulat po tayo. Kung pwede po natin ma-share to sa mga mananampalatayang kapwa natin and even sa mga di mananampalataya. Ako rin po ay produkto ng ganitong klaseng mga gatherings, nakikinig. Talagang gusto mong matuto, nakikinig ka, nagsusulat ka. Pag interesado ka, lahat ng, kung wala kang notebook, tissue gagamitin mo para lang masulatan mo. Ha? Huwag ka lang gagamit ng pentel pen, makapal-kapal yun. Okay, pag tissue. Okay, so pigment. P starts pamilya. Sabihin natin pamilya. Pamilya. Ito po yung unang mountain na dapat natin nakakonquer. Okay, pamilya. Kumusta po ang ating buhay pamilya? Kristiyano ba tayo? Is Jesus still the center of our family life? Ang family ba natin, relationship sa ating asawa, pag nagtalo kayo, lulubugan kayo ng araw na magkaaway? Is that biblical? No. No. Masakit. Pero maraming mga Kristiyano nilulubugan ng araw. Kuminsan nga nilulubugan din ng buwan. Amen? Amen po ba? Amen. Tanong, ikaw ba yung kapatid? Sabi mo nga. Kabaw. Wala eh. Ikaw ba yan, kapatid? Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, okay lang po tayo masaktan. Alam niyo kung bakit? Kasi nagmamahalan naman tayo. Amen. Ang may karapatan lang manakit ay yung marunong magmahal. Amen? So kung sinasaktan ka ng tao para matuwid ka, ibig sabihin, Mahal ka ng tao. pero kung sinasaktan ka niya, pero hindi ka naman niya mahal, wala siyang karapatan. Kaya sabi mo sa katabi mo, may karapatan ako. May karapatan ako. Hallelujah. May karapatan ako. Bawat isa sa atin may karapatan. Kristiyano ka ba? Nag-away kayo ng asawa mo? Ha? Nilubugan kayo ng araw? Mali yun! Ha? Sabi mo sa kapatid mo. Kaya kita sinasabihan kasi mahal kita. Amen. Amen? Amen. Huwag tayo mahiya pag ganun yung kapatid natin. Accountable tayo sa isa't isa sa Panginoon. Amen. Pagpunta natin sa kalangitan, dapat may reward ka sabihin. Itong kapatid mo, alam mo nang gano'n, ginawa mo. O tinawalan ka ng isang corona. Diba? Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen. Amen. Nakakalungkot naman na gumraduate ka kaya wala kang medal. Amen? Pare-pareho kayong gumraduate. Yung iba may medal, ikaw. Sa langit ka nga, pero wala kang medal. Gaganong-ganong ka lang. Oh. Diba? Parang sayang kung
ginawa ko lang yung part ko habang nasa mundo ako. Amen? Amen. So, family. Pamilya. Where is Jesus? Okay, sa ating relasyon sa pamilya, sa ating mga anak, paano tayo magdisiplina. Ikaw ang pangit-pangit mong bata ka. Ganyan ka na lang lagi. Makukulong ka. Pangit ang kinabukasan mo pag ganyan ka. No. Ang tigas ng ulo mo. Ganun lagi. Kailangan i-fit natin puro positive sa bata. Okay? Positive. Alam mo, maganda ka. Baka nakakalimutan mo, mabait kang bata. Kahit na medyo matigas ang ulo yan. Ganun. Dapat. Kasi ganun ang Kristiyano. Tayo yung mga pangit. Okay? Dahil since the fall of Adam and Eve, pero dahil sa image na hindi nababago, kailanman, okay, nananatili ang ating magagandang mga katangian. Kaya sabi mo sa katabi mo, maganda ka. Maganda. Lalaki, gwapo ka. Wapo ka. Amen? Ha? Gumiwi? Hindi mo kapatid sa Panginoon yan pag gumiwi. Kailangan nakangiti yan. Okay? Pamilya, mga kapatid. Pamilya. Okay? Lahat nagsisimula sa pamilya. Okay? Paano mo mamiminister yung iba? Yung pamilya mo, ilang Kristiyano, ang gulo-gulo. Ang ganda-ganda mo, hi sister, hi brother, pag din mo sabay, walang tiyak ka! Hindi mo nilaban yung pinalalabang ko sa'yo. Amen? Sinira mo pa yung washing machine natin. Kita mo nga, nagkukusot ako. Ganon, dapat hindi. Kailangan kung ano tayo sa bahay, ganon tayo paglabas. Ang hirap-hirap naman lumabas na puro may masker. Tapos tatanggal ka. Diba? Mas maganda yung you act naturally. You're the same inside And outside. Outside. Amen? So yun po yung una. Pamilya. Okay? Pamilya. Paano mo palalakarin ang iyong pamilya sa salita ng Panginoon? Jesus should be the center of your family life. Amen? Babae, sumunod ka sa asawa mong lalaki. That's biblical. Hindi dahil tama siya lagi, kundi yun ang sinasabi sa salita ng Diyos. Respeto mo siya. Ang respeto ang ibig sabihin, mga kapatid, hindi sumasang-ayon ka sa lahat ng gusto niya. Sumusunod ako sa iyo, mahal kong asawa, sabihin mo sa asawa mo lalaki, kahit na medyo kulang-kulang. Okay, sabihin mo, sumusunod ako sa iyo, hindi dahil sumasang-ayon ako sa iyo. Kasi yun ang sabi sa salita ng Panginoong Jesucristo. Amen? And as your wife, kailangan ko mag-submit sa iyo kasi walang tanging paraan para maayos yung family natin eh. Kundi yun lamang. For example, ikaw mananampalataya babae, ang asawa mo hindi mananampalataya. That's a great challenge. Amen? So ano pong dapat mong gawin sa family? Jesus is the center of your life. Pag sinisigawan ka niya, hayaan mo lang sigawan ka ng asawa mo. Okay? Huwag ka makipagsigawan. Huwag mong ibaba yung level mo. Kasi you're representative. You're ambassador of Christ. Kailangan sa iyo, makita yung kapakumbabaan. Okay? Makapakita sa iyo. Kung lalaki ka man, kahit paano mag-adjust ka. Okay? Hindi mo na sasabihin sa kanya, ay babae, sabi sa Biblia. Hindi ka papakinggan yan. Okay? Kasi hindi siya Kristiyano. Amen? Ikaw babae, lalo ka mag-submit sa kanya. Mahalin mo siya. Ipakita mo na, ito yung buhay Kristiyano, mahal ko. Handa ako magpasakop sa iyo. May mga bagay tayong hindi pinagkakasunduan, pero bilang Kristiyano, makikinig ako sa iyo. Pero kapag nakasalayan na dyan yung aking pananampalataya, hindi ako susunod sa iyo. Sukat. Okay? Ikahiwalay natin yan. Amen? Andiyan po ba tayo? Amen. Okay. Pamilya. Mukhang mahina yung amen. Amen po ba? Amen. Amen. So, pamilya. Okay? Next. Iglesia. Bakit naman nasama ang iglesia dyan? Eh, siyempre, si Jesus ang center ng iglesia. Pero mga kapatid, nagkakamali po tayo. Marami pong iglesia, punong-puno ng aktibidades, pero hindi kasama ang Panginoong Jesucristo. Ang daming bowling competition. Ang daming basketball. Okay? Lahat ng klase ng sports nandyan na. Okay? Anong purpose kung bakit meron sila niya? Kasama ba ang Panginoon? Nandiyan po ba tayo? Amen. So, ano yung mga activities natin sa iglesia? Yan ba talaga is to give glory unto the name of our Lord Jesus Christ para patuloy na may palaganap ang mabuting balita ng kaligtasan? So, as His church, as members of the body of Christ, patuloy na, kaya nga members of the body of Christ. We are the body. Okay, who is our head? Jesus. Jesus. Pag siya ang head, itong head, sino nag-iisip? Jesus. Ulo. Okay. Pwede ba mag-isip ang katawan? No. Hindi. Ang kailangan sa bilang katawan, sumunod. Pag sinabi ng isip ko, taas mo kamay mo. Tataas yan. Amen? Pag sinabi baba, bababa yan. Ganun po tayo. We're just living
we're vessels of His presence. Okay? So, iglesia. Sumunod, gobyerno. Sa atin po, may mga Kristiyano magtatrabaho sa gobyerno. Sino po dati nakapagtrabaho sa gobyerno? Ayaw nang umamin ng iba nung dumating si Napoles. So, hindi naman po masama magtrabaho sa gobyerno. Marami po akong mga kamag-anak na nagtatrabaho sa gobyerno. Masarap po na may mga Kristiyano nagtatrabaho sa gobyerno. Amen? Kasi paano magiging maayos ang gobyerno kung pag walang mga Kristiyano sa gobyerno? Sabihin, hindi dapat tumakbo si ganito kasi pang ano lang yun, hindi mo na lang pala tayo. Mali. Mali. Your kingdom come on earth as it is in heaven. Gusto ng Diyos maayos ang patakaran sa gobyerno. Hindi lahat ng batas na pinapasa ngayon tama. Pinapasa, okay, illegalize na yung paghiwalay ng mag-asawa, ganyan, mali. Wala sa Biblia yun. Bakit ipinayagan? Ang tigas ng ulo nyo kasi. Gusto nyo maghiwalay kasi. Amen? Ngayon, saan tayo? So, gobyerno. Gobyerno, kailangan mapuno na ang mga Kristiyano yan. Yung thinking natin, kung mapunta man tayo, magkaroon tayo ng position, is yung ating Panginoon, ang kanyang pag-iisip ang patuloy na mamayani. Amen? Amen. Amen. Sino po dito may mga kapamilya ang nagtatrabaho sa gobyerno? Kapamilya, hindi na po kayo. Okay. Kapamilya, yan. Okay, patuloy niyo po idalangin yung mga kamag-anak niyo po na yan. Ang kamag-anak natin nagtatrabaho sa gobyerno, lumakad ng matuwid, maayos. Okay? Hindi yung mga, for example, sa kapulisan, pagpunta nila, napaka-idealistic yan. Gusto ko maging maayos, makadatingin sa akin. Pagpuntang ganyan, yung sistema, ang pangit. Ganito na sistema rito, Toy. Sumunod ka na lang. Ha? Ganun ba? Sige, ganun na rin ako. No? Okay, huwag natin i-kompromiso ang ating estado bilang mga anak ng Diyos. Amen. Napakalaking pribilehyo na tawagin kang anak ng Diyos. Dati anak ka ng demonyo. Amen? Huwag po tayo, it's masakit, pero kung hindi ka anak ng Diyos, ano ka? Andiyan po ba tayo? Amen. So, ganun lang po yun. Pero tayo mga Kristiyano lang, huwag yung sabihin sa mga di mananampalataya, baka magagalit sa inyo. Amen? So, kailangan ipakita natin sa kanila yung love. Okay, we love them. As we love one another. Okay, so gobyerno. Sunod, media. Amen? Kahapon, narinig po natin, ang galing sa media. Interesado tayo sa mga print ads, sa mga broadcast media, okay, na mga pinanonood natin, okay, excited tayo, yung iba, bayo-bayola daw. Okay? So kapag alam na natin na di maganda, naman na natin yun. Amen? Nabubuhay tayo dito sa laman. There is this, laging magkalaban yan yung spiritual na naisin mo, at yung laman. Gusto ng laman, mag-gratify yung kanyang mga naisin. Gusto ng spirit, ma-please mo ang Panginoong Diyos. Amen? So, sa mga media, maging careful po tayo sa panonood, pagtingin ng panonood sa TV, mga balita. Kung medyo hindi na po maganda, sa totoo lang po kasi, maging sa mga telenovela, si Sir Chief, kinikilig tayo, amen? Wala naman po masama sa panonood. Kaya lang, let's just be careful. At times, na-adapt po natin yung mga thoughts na nakukuha po natin doon. Amen? Minsan, madrama yung pinapanood natin. Yung buhay natin, grabe na sa drama. Dinaig pa nga yung drama sa sa teleserye. Pagdating ng asawa, ikaw, hindi mo na ako binibigyan ng bulaklak. Nakita mo lang sa pelikula o sa programa, ginawa mo na. Wala namang kaide-ideya yung asawa mo nanonood ka. Sabi, mag-isip yung asawa mo. Kaya nagkagano yung asawa. Tawa. Pakita-kita na lang. Sangkatutak pala yung series na Amen? Nandiyan po ba tayo? Amen. So, let's check. Where is Jesus Christ sa media? Okay. Kaya kailangan po ma-penetrate ng Kristiyano ang media. Okay? Ang media. Yung mga manunulat. Yung iba, kapastusan ng mga pinagsusulat. Amen? Mas maganda na po yung maliwanag. Blunt po tayo. Kapastusan, pangit po yun. Kalasmuhan, pangit. Tayo bilang Kristiyano, nagbibiroan at times kapastusan, mali po yun. Okay? Huwag po tayong masasaktan. Pag mga ganyang medyo foul na po, pagtungkol sa mga bagay na hindi yung growth po natin sa spirituality po natin is, ano po natin yan? Isang tabi po natin yan, that's biblical naman. Iwasan po natin yung mga bagay na yon. Amen? Amen. Okay, kalabitin mo yung katabi sa iyo, nandiyan ka ba? Nandiyan ka ba? Okay, nandiyan pa. Okay, salamat at nandiyan pa. Pag nawala, sabihin mo. Okay. Media. Sabihin natin, media. Media. Yan.
So, media, ibig sabihin po niyan, yan po yung plural form ng medium. Ibig sabihin, ginagamit yan para ipalaganap ang balita. Okay? So, napakahalaga ng media sa pag-share ng good news. Okay? Kami po ng aking mahal na asawa, kinuha po namin is mass communication. Nag-training po kami para ipalaganap ang report sa mundo, sa local. Ako po frustrated reporter dati. Ginagaya ko po si Michael Enriquez, si Michael Pahatin, etc. Yung puro mali. Okay? So yun. Pero ngayon nakita ko yung sarili ko, mas gusto ko. Although mas yung kinuha ko, yung dinideliver ko sa mga tao, good news. Amen? Pero sa nakikita natin, gusto nila puro bad news. Bad news. Alam niyo po kung bakit? Bad news is a good news sa media. Dapat mag-iba yung mentality. Kaya kailangan po sa atin, kung may mga anak-anak po tayo nag-aaral, mass comm or anuman, communication arts, penetrate nyo yun, anak, penetrate nyo. We need to glorify God sa media. Amen? Huwag nilang isipin na ang bad news ay good news. Ang good news will always be good news. Walang bad news na good news. Amen? Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ikaw good news eh. Next, edukasyon. Eto, nakakatuwa po edukasyon. Nasaan po si Kristo sa edukasyon natin? Ngayon. Wala na. Ganda na explanation ng teacher sa mga anak natin. Pag-isa panahon natin. Ito, ang tao ay nagmula sa unggoy. Kapayag ka ba nagmula ka sa unggoy? Evolution. Sabi mo, tanong mo katabi mo, payag ka? Theory of evolution. Evolution. Payag ba tayo noon? No. It's so clear. Nakalagay po doon mga kapatid, mga mahal na kapatid. We are all created in the image of God. Binago yung Diyos natin. Papayag ba tayo? No. Banal ang Diyos natin. He's thrice holy. Holy, holy, holy. Okay. Huwag natin hayaang yurakan ang ating pananampalataya. Tayo ay nilalang ayon sa wangis ng banal at makapangyarihang Diyos. May nilalang na mga bagay na nakikita maging mga bagay na di nakikita. So, edukasyon, pamukha natin sa ating mga anak, although tinuturo yan, mali yun anak, mali. Okay? I-accept lang natin, sige, pag-aralan mo, kung may kailangan sa exam na ganito, pangalan niya is Darwin, kung ano man, sige, pag-aralan mo lang, pero wag mo paniniwalaan yan. Mali yan anak. Ito ang tama anak. Okay? The truth remains the same. Okay? Kahit sino pang may mga teorya-teorya dyan, teoryang Big Bang o kung ano naman, teoryang Big Bang, Cloud9, okay, wag natin yung kakalimutan. Okay? Okay? Amen. Yun, edukasyon. Next. Negosyo. Ito, kung sasaktan ha. Okay. Handa na po ba tayo? Amen. Negosyo. Marami po sa atin nagne-negosyo ng daraya. Tawa ni Roweno. Andiyan ka ba kapatid? Sabi mo sa katabi mo. Andiyan ka ba? Diyan ka ba? Amen? So, sinuko na. Salamat sa Panginoon. Okay. So, may Kristo sa negosyo. Okay. Ibig sabihin, pag magne-negosyo ka, wala naman po masamang magtubo. Okay lang. Okay. Tubuan mo ng tubuan. Pero wag ka, pag tinubuan mo ng malaki, pag gusto niya, bibili niya. Okay, that's fine. That's fair deal. Malaki yung pinatong mo, binili niya. Okay lang po, negosyo po yan. Pero pag ikaw, nagbebenta ka, grabe ka naman yung timbang. Sa timbang mo kinukuha, mura-mura pero timbang. So hindi niya alam, di ba? Pero pag binenta mo siya kang mataas, sinabi mo sa kanya ito yung presyo, siya ang kumuha niya, negosyo po yan. Okay, that's trade. Di ba? Ibig sabihin, meron kang right magpatong. Amen? Andiyan po ba tayo? Pero yung sa timbang, ganun. Ayaw na ayaw sa Biblia yung ganun, yung timbangan. Ayaw ng Diyos yung ganun. Magdaraya ka. Okay? Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun ngayon. Amen? Nandiyan po ba tayo? So, tayo po yung mga Kristiyano. Ibig sabihin Kristiyano, totoo po tayong Kristiyano. Kasi, ang hirap naman po maging bogus po tayo. Amen? Pag bogus ka, ibig sabihin nagpapanggap ka lang. Napakahirap po magpanggap. Amen? Sobrang hirap. Amen? So, negosyo po natin, lagi po nating i-check po yung negosyo natin. Lumakad po tayo ng matwid. Actually, kino-complicate lang po ng maraming taong pagiging Kristiyano. Simple lang po. Lagi ko po itong naririnig sa aking lola na pumanaw na. Okay, hindi ko alam yung pala, nagpapasa ng Biblia. Okay, sabi niya, lumakad ng matuwid. Amen? Bakit natin i-complicate? Tanong lang natin sa ating mga sarili, may negosyo tayo, ng bagay na ginagawa natin. Matuwid ba ito? Tama ba ito?
ang inner voice of God nandyan, ang tawag niyan sa ethics is parang conscience. Okay? Tinatawag. Okay? So, alam natin sa ating mga sarili, okay? Na, hindi tama ito. Okay? Tapos gagawin mo pa, ikaw ay nagkakasala. Katapos, nabasa mo pa sa James 1:22, ang nakakaalam. Okay? For example, nabasa mo na, tapos hindi mo ginawa. Dinadaya mo ang iyong sarili. Amen? Biruin mo yun. Ikaw na nagdadaya sa sarili mo, hindi mo na kailangan si Satanas. Amen? Ang hirap nun. Binasa mo na, alam mo na yung tama, hindi mo na kailangan si Satanas para dayain ka. Ikaw na nagdaya sa sarili mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag mong dayain ang sarili mo. Dayain ang sarili mo. Sabihin po natin, negosyo. Negosyo. Okay. Ang iglesia po ng Panginoon natin, ng Panginoong Jesucristo, hindi rin po negosyo. Amen? Gobyerno. Kailangan po sa atin, makita sa atin na yung malinis na hangarin. Okay. Gusto natin maglingkod sa Panginoon. Okay. Pagdating sa pera, maging maingat tayo. Diyan po nasisira ang iglesia at maging ang mga ministro at maging mga manggagawa. Pera, pahalagahan po natin yan. Okay? Ito man ibinigay sa atin o para sa Panginoon yan. Amen? Negosyo. Huwag natin negosyohin ang iglesia. Patuloy nating pahalagahan ang mga negosyo na pinagkaloob sa atin ng Panginoon upang pagkakitaan. Amen po ba? Amen. Amen. Panghuli po, teknolohiya. Ito. Excited ng bawat isa pag technology pinag-uusapan. Nandiyan ba tayo? Amen. Bro, punta naman tayo ng Yongsan. Sis, may bago kasing iPad ngayon eh. Hindi ko naman po sinasabing masama bumili ng mga ganun. Actually, meron po akong iPad. Napaka-latest nga po eh. Unang-unang labas. Latest. Pinaka-latest. Pinaka-late. So, teknolohiya, grabe po ang technology natin. Mayat-maya may bago. Gusto natin mayat-maya bago din. Para pang yung identity natin is lahat nandun sa dala-dala natin. Ano yan bro? iPad 4 to. Wala ka sa akin bro. Umorder na ako iPad 10. Okay? Mga kapatid, huwag nating i-attach ang ating mga sarili sa teknolohiya. Although we need that, pero maging malinaw sa atin kung kailangan na talaga natin, for example, pumapalya-palya na, gaya ng aking iPad mahal. So, kuminsan, nadidelete-delete na siya. Nadidelete-delete siya ng, tapos na for example yung message, talagang nag-aral kang ganyan, nag-type kang ganyan, no? Nasa notes, tapos, ginan mo. Pagbukas mong ganyan, wala. So, glory to God. Hindi develop ang patience, di ba? So, ibig sabihin lang po nun, technology, kung kailangan palitan mo. Pero pag di naman siguro kailangan, huwag na muna. Baka naman pwedeng suportahan mo yung pastor mo, suportahan mo yung kapatid mo, kapamilya mo, baka naman mas kailangan yon. Sabi mo sa katabi mo, baka naman ganun nga. Sabi mo. Baka naman. Baka nga, kaya hindi na ako bumabalik. Baka nga, ganun nga. Amen? Baka nga, hindi ako bumibili ng cellphone. Maging malinaw po sa atin, mga kapatid. Hindi po nababatay sa dala-dala ng ating kamay ang identity natin. Amen. Ang teknolohiya po ay dapat nasa baba ng Panginoong Jesucristo. Amen? Siya po ang center ng lahat. Panginoon, kalooban mo po ba? Panginoon. For example, ang aking mahal na daddy, mag-birthday siya, sabi niya, ang ganda ng iPad. Pag-pray niyo, daddy. Pag-pray niya. Okay, the Lord is good. Orderin natin kay Lord. Okay, kung kailan niya i-deliver, thank you, Lord. Okay, ganon. So, kung kailangan talaga ng technology sa mga kasalukuyang sitwasyon mo ngayon, okay yan, bumili ka. Okay. Sabi mo sa katabi mo, bumili ka. Bumili ka. Sabi mo, subukan mo. So, technology. Okay? Technology. Lagi natin isipin technology. Okay? Ang teknolohiya, mapanlin lang. Okay? Minsan, nag-i-input yan ng inggit sa'yo. Si sister, grabe naman, kabibili lang dati, bumili uli.
Si brother, may bagong Grabe, S4 sa kanya, tapos may cellphone na nga siyang S4, tapos may S5 pa? Parang si, ano yun ah? Grabe. So, ikaw ngayon, kahit may mga utang-utang ka, Sa pool. Aray ko. sabihin mo sa atin, ikaw ba yun? Sabihin mo, Sa pool. Sa pool. Sa pool. mga kapatid, wag po tayong masasaktan, mahal ko po kayo. Amen. Ako po ganyan sa DICM, sinasabi ko po, mahal na mahal ko po kayong lahat. Amen. Pero hindi ibig sabihin, hindi kayo masasaktan. Amen. Amen? So, masasaktan po tayo, pero masarap masaktan. Amen? Ayan. So, teknolohiya. Kailangan wag natin hayaan na masira po ang image po natin bilang mga anak ng Diyos by these technologies. Nagkakaroon tayo ng inggit sa ating kapwa, nagkakaroon tayo ng identity crisis, na kailangan lahat ng gamit natin is signature, kailangan laging, minsan pa nga kahit hindi totoo bumibili ka na lang ng logo para itatak, di ba? Gusto ko Nike shoes pero ang kaya ko lang sa ngayon is Lassinger Hihingi na lang ako sa embroidery ng Nike. Alam niyo yan, kailangan huwag tayo magkaroon ng identity crisis. Buong-buo ka sa Panginoon. Okay? Napakahalaga mo sa Panginoon. Kung gaano kahalaga si Pastor John, ganun ka rin kahalaga. Kung gaano kahalaga si Pastor Noni, ganun ka rin kahalaga. Hindi ibig sabihin, Pastor, sila, ikaw, different level, no. Pare-pareho tayo sa Diyos, iba-iba lang ang tawag sa atin. Amen? Amen. So sabihin mo sa katabi mo, pareho lang tayo. Pareho lang tayo. Walang dapat magmalaki. Amen? Wala. Kahit pa nasa yung lahat ng technology, okay? Yung pinaka-recent BMW, Jaguar, o Lamborghini, okay? Wala. Okay? Pag wala kang Kristo, kung hindi si Kristo ang sentro ng buhay mo, miserable ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi ako miserable. Hindi ako miserable. Grabe. Amen? Bakit? May Panginoong Jesucristo kasi tayo sa ating mga buhay. Amen. And He is the most important person sa buhay po natin. Amen? Amen. And His presence is with us through the power of the Holy Spirit. Amen? Amen. Po ba? Tayo po ba ay napagpala sa message ng Panginoon? Amen. Tanda po natin, pigment. Sabi po natin, piglet. Pigment. Pigment. Okay. Pigment. Pigment. P stands for? Pamilya. Pamilya. I. Iglesia. Sumunod? Gobyerno. Sunod? Media. Next? Edukasyon. Next? Negosyo. Technology. Ano po yung paborito niyo sa mga yan? Pamilya. Amen? So kung tayo po yung napagpala, I'm encouraging everyone to write yung mga questions po natin. Okay? Pwede may kinalaman dito, anything, huwag lang yung sa makikita, sa Biblia, page. Pwede ba, Pastor, pakibigay sa akin page number? No. Basa. Basa.